Kausapin po natin ang ating pag-asa weather specialist Charmaine Varilla. Magandang hapon po. Ma'am Charmaine, si Lourdes Vera po at si Denise, gaano kaya kalakas ang hangin at ulan na dala po ni Ada? Yes, magandang hapon po Sir Lord at Ma'am Denise at sa lahat po ng ating tigapakinig. Narito nga po yung update natin regarding sa dadalhin ng mga pag-ulan nitong si Bagyong Ada. Ngayong araw po, ina-expect natin na aabot ng 50 to 100 millimeters ang mga pag-ulan, especially dito sa may Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So nakikita po natin bukas ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, mas dadami pa yung mga pag-ulan at mas dadami din yung mga areas. Maaari nga umabot ng 100 to 200 millimeters. Kapag ganitong dami nga ng mga pag-ulan, ina-expect na natin na yung mga kahit yung mga moderate to high susceptible na mga areas of flooding at landslide ay mayroon na tayong ina-expect na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Opo. Yung areas daw po ng Samar, Dinagat at Surigao ang medyo dapat mag-ingat ang dyan. Tama ho ba, Ma'am Charmaine? Yes po, sir. At sa mga susunod pa po na araw, halos malaking bahagi na po ng Bicol Region and Eastern Visayas yung nakikitaan po natin ng mga malalakas na mga pag-ulan. Opo. Ano ho ba, meron ho bang distinct characteristics ang mga bagyo na tumatama kapag Enero kumpara po sa latter part of the year? Since considering may amihan pa rin hong nagpe-prevail. Yes po, tama po kayo, no? So kung titingnan natin yung talagang general track ng mga bagyo ngayong January, more on ang tinatahak po nila ay mas mababa lang or recurving katulad nga nung scenario na nakikita natin. In case man na magla-landfall siya dito sa may part ng Eastern Visayas or Caraga parts dito sa may Mindanao. Pero more likely, nagre-recurve siya papalapit dito sa Eastern Visayas and then iikot pa north-eastward. So kumbaga, lalapit lang saglit tapos lalayo ulit. Okay, Ms. Charmaine, itong posibilidad ng pagtama po sa Bicol, alam naman po natin na meron din sitwasyon ngayon doon na minomonitor, possible ang lahar mula sa Mayon Volcano. Ano po kayang pwedeng maging epekto nitong si Ada? Yes po, no. Sa nakikita nga po natin ay medyo malalakas yung mga pag-ulan na aasahan po dyan, especially kapag pa-landfall or pa-close approach na nga to by Friday to Saturday. So, malaking bahagi ng Bicol, Catanduanes, Albay, Sorsogon, yan po yung makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan ranging from 100 to 200 millimeters. So, aside po sa mga pagbaha, pagguho ng lupa dahil nga po sa threat ng pagiging active pa nitong si binabantayan po nating Bulkang Mayon ay andyan din yung threat ng possible mud flow or debris flow na napakadelikado po sa ating mga kababayan. Paano po ang kilos itong si Ada, ma'am? Ang nakikita po natin ng mga pagkilos niya based sa pinapakita ng mga track po natin ay kikilos po ito patuloy ng northwestward hanggang sa Sabado. So, since ang close approach po niya dito sa areas nga ng Eastern Visayas ay possibly nga by Friday to Saturday, pagdating po ng Sunday, nakikitaan na natin siya ng paghilaga at pagkurba na papalayo dito sa may Bicol Region. Opo. Ma'am, Charmaine, Yes, yung diametro po nito mukhang medyo hindi naman maliit, pero hindi siya ganun kalaki. Although parang medyo delikado pa rin ito. Yes po, tama po kayo, no? So, as of now, yung radius nga po nito, umaabot ng 500 kilometers, no? So, kahit nga malayo siya, nakaabot na ngayong impacts ng trough niya dito sa some parts ng Mindanao. And ina-expect natin since mas lalakas pa po ito sa mga succeeding days, possibly umabot up until tropical storm category. So, expect din po natin na mas lalawak pa itong areas na sasakupin ng malalakas na hangin niya. So, dito po sa may Metro Manila, although wala tayong nakikitang direct impacts nito, possibly na by weekends ay meron din tayong mararanasan ng mga pagkulimlim ng panahon. Storm, hindi ganun kalakas ang hangin, quote-unquote. Pero ang Ondoy, tandaan natin na storm yun, Storm category yun. At tingnan mo yung nagawa nun. So, hindi po hangin ang dapat medyo paghandaan, Miss Charmaine, kundi yung ulan po talaga. Yes po, tama po kayo, no? Kasi as of today, meron na po tayo nakikitang register ng mga paulan po nitong bagyo.
Kailan po? Sige, go. No, I was just gonna ask Miss Charmaine, kasi medyo maaga nga yung pasok ni Ada ngayong taon. Ilan pa nga po ba yung, aside from Ada, ilan pa po ang inaabangan natin? May monitor na po ba currently outside PAR? At ilan pa po ang minomonitor for the whole month of January? So for this month, meron lang po tayong isa na posibleng bagyo. Ito na nga po yung si Ada. And then for the succeeding weeks, up until sa last week ng January, wala pa po tayong nakikita. Pero alam naman po natin na kapag ganitong medyo malayo-layo yung forecast period, may mga uncertainties pa. Pero as of now, wala pa po. Opo. Nagkaroon ng, kung di po ang nagkakamali, yung Typhoon Agaton, Typhoon ba yun? Agaton 2018 po, baka naalala nyo po nangyari nun kung ito ho ba'y nagtagal o naminsala? Yung Enero Agaton din po yun eh. So, currently po kasi, ang pinaka-latest po na abutan ko na ay nung this 2024 kasi July. Pero kung titingnan po natin yung sa Agaton, kumbaga dumaan siya mismo dito sa may part ng Visayas. Tapos parang mabilis lang din naman po yung pagtahak niya kasi from January 2, January 3 papalabas na po siya agad ng PAR. So magkaiba po yung track niya kung i-compare natin dito kay Ada na re-recurve po. Pero some models napapakita na almost ganito pero napaka-konti lang po ng model. So more on leaning tayo sa recurving siya pagdating dito sa may Bicol region. At ito ho talaga yung characteristics sa mga bagyo pumapasok ng Enero, Ma'am Yes Charmaine. po, tama po kayo. Opo. Ang weather forecast po natin for the rest of the week, sa mga may plano po halimbawa na umakyat ng bagyo, o mag-Tagaytay. Yes po, no. So nakikita po natin, yung mga malalakas na mga pag-ulan for the next weeks or for the next days, more on nakafocus pa rin nga dito sa may Mindanao and Eastern Visayas, maging sa may Bicol region. Dito sa may Baguio area, so nakikita naman po natin, more on light rains pa rin yung aasahan natin, although may kaulapan, at magpapatuloy po yan up until sa Sunday. However, pag-iingatan po natin dahil dito sa may part ng Cagayan Valley and some parts ng Cordillera, maaari pong makaranas ng mga malalakas na or makatamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pagulan dahil sa posibleng epekto pa rin po ng northeast monsoon. Tapos dito sa Cagayan Valley po, parang maaari pong abutin dyan ng epekto nitong si Bagyong Ada. At sa mga aakyat po sa mga malalamig na lugar, magdala ng Payong. Payong. At saka payong na rin. Magyakap kayo sa ilalim ng payong. Pwede. Para hindi kayo mabasa. Okay. Mas romantic pa. Okay, at this point, maraming salamat po sa ating Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Thank you, Ms. Yes Charmaine. po, maraming salamat.